Basta't nasa amin ang kaban, hinahayaan ko lang siya sa gusto niyang gawin. Nasa akin ang ATM niya kung saan pumapasok ang sweldo niya, pati na rin ang susi ng motor at sasakyan. Wala siyang mapapakinabangan hanggat hindi siya nagbabago. Ni ultimo sa bahay namin hindi siya makapasok. Tinatakot ko kasi siya na tutuluyan ko sila ng kabit niya. 33 na ako ngayon at 52 naman ang asawa ko. Sobrang laki ng age gap namin. Pero 3 years kaming mag-boyfriend at 16 years na kaming kasal ng asawa kong gunggong. Sobrang swerte ko sa mga biyanan ko at siya namang napakamalas ko sa asawa. 15 years old yung panganay namin at 6 years old naman ang bunso namin. 4 na sana ang anak namin pero nakunan ako sa kambal noong 6 months pa lang sila sa loob ng tiyan ko. Hanggang ngayon pag naiisip ko yung kambal ko, durug na durug pa rin ang puso ko. Siguro sa sobrang stress na rin sa babaero kong asawa. Lahat ng ups and downs niya sinamahan ko siya at nagtiis ako ng sobra. Pero kapag pala pinanganak na babaero ay hindi talaga magbabago. Maraming beses ko siyang nahuli at maraming beses ko na rin siyang pinatawad. Sa sobrang tanga ko na gusto ko'y buong pamilya ng mga anak ko at kaya't hindi ko siya iniwan. Wala siyang narinig sa akin na sumbat. Hanggang sa nitong birthday ko ay mismong araw na yun ay nahuli ko siya ng kabit niya. Matanda na rin at halos ka-age niya rin. Sa sobrang galit ko pinagsasampal ko siya at pinagsisipa. At hindi lang yun, pinatarpulin ko pa yung picture nila ng kabit niya. As in malaking tarpaulin at kinabit ko yun sa plaza sa harap mismo ng munisipyo. Pati na rin sa mismong gate ng bahay ng kabit niyang gorang. Very supportive sa akin ng mga in-laws ko at ang sabi nga ng kuya ng asawa ko na sundalo, idemanda ko daw sila para madala. Na kasi may asawa rin yung babaeng gorang na yon. Pero hindi muna ako nag-file ng kaso. Kasi nag-iipon pa ako ng ebidensya at pinag-iisipan kong mabuti kasi kapag ginawa ko yon, alam ko na wala na rin akong peace of mind. Sa piling ng asawa kong gunggong wala rin naman akong peace of mind kasi bukod naman sa hindi na nga gwapo babaero pa. Nitong nakaraang buwan pinabarangay ako ng kabit niya. Diba napakakapal ng mukha niya na siya tong kabit siya patong nagpabarangay. At nung nasa barangay na kami, lahat ng galit ko binuhos ko sa kabit niya. Kinaladkad ko yung buhok niya at nung salita siya ng salita sa harap ng kapitan, dinuraan ko siya mismo sa pagmumukha niya. Nakikipaghiwalay na rin ako sa asawa ko ng time na yon. Pero sa mismong loob ng barangay ay halos lumuhod siya sa harap ko. Pero siya na mismo ang nagpatigas sa akin. Wala na akong nararamdaman sa kanya kundi nandidiri na ako. Na yun ay dahil sa lahat ng pambabae niya na ginawa niya ay pagod na rin akong umintindi at magpatawad. Na kasi paulit-ulit na niyang ginagawa hanggang sa nag-usap kami ng asawa kong gunggong na uuwi na muna kami ng mga anak ko sa magulang ko. Hahayaan ko na siyang mag-isa. Gawin niyan lahat ang gusto niyang gawin basta na sa amin ng mga anak ko ang kaban. Hawak ko ang ATM niya kung saan pumapasok ang sweldo niya pati na rin ang motor niya at sasakyan. Wala siyang mapapakinabangan hanggat hindi siya nagbabago. Ultimo sa bahay namin hindi siya makapasok dahil tinatakot ko siya na tutuluyan ko sila ng kabit niya. Hanggang sa ngayon mamila na hindi pa rin sila tumitigil ng kabit niyang matanda. Tuloy pa rin sila sa pagkikita pero wala na rin akong pakialam sa kanya. Pamilya niya galit na galit din sa mga ginagawa niya. Ano ba sa palagay mo, Mami Len? Ididimanda ko ba sila or hahayaan ko na sila? Kasi sigurado pag yan nagkasakit, sa akin din ang bagsak kasi ako ang asawa. Letter sender, Gia. Grabe yung tension sa barangay. Nakakaawa yung kapitan. Pag nagkasakit at sa'yo umuwi, pwede mo namang tanggapin. Tapos puro pampurga lang ang ipainom mo. 1 meal a day ang eating lifestyle. Hanggat di nangangate, wag mong liliguan. Painumin mo palagi ng dikulay ng madali. Ipagpasadya mo ng kamang di alambre. Total naman nung malakas pa hindi nakaisip magtino at mas nakinabang pa si kabit. O di pagkakataon mo ng gumante. Ang tanong mo kung idedemanda or hahayaan mo na lang sila. Kung hindi kaya ng isip mo at wala kang peace of mind sa ginagawa nila kasi mahal mo pa, demanda mo. At pag nakalaya at nangabit uli, pakulong mo uli. Kasi hanggat mahal mo yan, ibalay wala sa'yo ang pera. Pero kung hindi ka naman na-affected at mas mahalaga sa'yo ay pera, na ang sabi mo pa na sa'yo ang kaban at sasakyan, pwede ring hindi na para tuloy ang kubra. So ang gawin mo na lang, mag-demand ka ng mag-demand hanggang walang matira sa kabit niya. Ikaw ang legal na asawa, na sa'yo lahat ng karapatan. I-train mo na siya dito sa lupa para pagdating niya sa impyerno ay hindi na siya mag-adjust pa. Kaya't mamili ka, pera o bayong.